Mga kapatid, kumilos na. Nakawin ang pera, nakawin ang babae. Huwag kang lumapit. Oh, magandang dalaga. Ang iyong ama ay handang makipagkaibigan sa pamilyang Wang. Ibinigay ang buhay ng iyong ina. Pinilit kang pakasalan ang tanga na iyon. Ikaw ay isang murang kalakal. Anong pinagmamalaki mong pagiging mataas? Bobo lang ang makakalapit sa'yo. Kami ay hindi makakalapit. Mga kapatid, sumugod. Anong pinagmamalaki mong pagiging dalaga? Kahit patay na ako, magpapa-enjoy pa rin ako. Nanay. Hindi marunong na anak. Sa susunod na buhay, magiging anak kita muli. Ito. Ano itong lugar na ito? Ano iyon? Bakal. Bakal na halimaw. Buti na lang nandoon pa ang jade pendant. Bakit ang init nito? Ito lahat ay galing sa aking mga gamit. Walang silbi na dot. Baka ang jade pendant ang nagdala sa akin dito. Ang jade pendant na ito ay makakapagdala sa akin. Pupunta ako sa kakaibang espasyo. Kung gayon, makakapagdala rin ito sa akin pabalik. Naghihintay sa akin ang aking ina. Kahit na ito ay langit o impyerno. Ako, si Lin Wanqing. Kahit na kailangan kong gumapang, babalik ako. Para iligtas ang aking ina. Ganito lang. Masyadong magaspang ang pagkakagawa. Maraming dumi. 500 piso. Sapat na yan. Bumili ka o hindi, bahala ka. Ginoong Zhang. Ito ay mana ng pamilya ko. Nasa ospital ang asawa ko. Kailangan pa ng panggastos para sa buhay niya. Ito ang kakayahan sa pagsusuri ng mga alahas. Ibinigay ng espasyo iyon. 500 piso. Tingnan mo ang hitsura ng tiyahin at ng mga tao sa paligid. Siguradong inaabuso siya ng boss na to. Kung ayaw magbenta, ayos lang. Tara na, huwag mo akong hadlangan sa ginagawa ko. Sandali lang. Ito ay Hechon Jade. At nandyan pa ang langis nito. Sabi mo ito ay mura. Hindi ito ganoon. Ang disenyo ng dragon ay maayos. Tiyak na ito ay mula sa panahon ng Ming. Saan ba galing ang baliw na babaeng ito? Ano bang alam mo? Marunong ka bang tumingin ng kayamanan? Nang nag-aalaga ako ng kayamanan, nasa bahay ka pa rin naglalaro ng putik. Guardia, halika, paalisin mo itong baliw na babae. Boss, tingnan mo nga ito. Yung perang kawayan. Huwad. Akala ko po, lolo, ay isang magandang bagay. 2 yuan, kinuha ko na. Ito ay galing sa Xian Feng Baofu. Inukit na ina. Babae, saan mo nakuha ang bagay na ito? Sa wakas, nahanap ko na ang susi. Tao. Inukit na ina. Isang magandang bagay na bihira sa mundo. Gerang, ang alaga mo na ito. Ito ay minana mula sa aming pamilya. Ngunit ngayon, bumaba na ang estado namin. Wala na kaming mga gamit noong araw. Ginoo, dahil alam mong mahalaga ito. Pakiusap, magpatotoo ka sa akin. Siya ang nananakit sa matandang babae. Alam mo ba kung sino ako? Ang bagay na ito ay nagpapatunay na matalas ang paningin ng dalaga. Muling suriin. Kung hindi, ipapagawa ko sa iyo ang tindahan na ito, na hindi na magpatuloy. Kayo ba si Li Dekhang? Lilaw ah. Ayos, binago ko ulit ang tansya ko. 100,000. Tama na yan. Yung boss na yan. Sa pagsusuri ko, yun ang ambag ko. Bayad sa pagsusuri, ha? Sige, eto na. Yung third wheel. Si Saner, bantayan mo yang babaeng nakasuot ng pulang damit. May mga kayamanan siya. Hanapan ng pagkakataon para makuha. Sige, boss. Bakit ang mga kayamanang ito ay may kinalaman sa mga anti-gang bagay? Talaga ba? Kailangan gumawa ng mga bagay na may kaugnayan dito para makahanap ng paraan pabalik dito. Mukhang hindi gaanong mahalaga ang mga red along ito. Sige na. Basta't magpakakilala muna tayo. Anak. Nahanap din kita, anak.
Sino ka? Bitawan mo ako, hindi kita kilala. Anak, sobrang nahirapan si nanay sa paghahanap sa'yo. Ay, bitawan mo ako, hindi kita kilala. May tao ba? Nahihirapan si mama sa paghahanap sa'yo. Gusto mo lang bang agawin ng tao? Mula pagkabata, hindi masyadong matalino ang anak ko. Kamakailan lang, nag-away siya sa pamilya. Tumakas siya. Dalhin sila sa istasyon ng pulis. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sino sila? Mga tao na nagdadala ng mga tao. Magulo ang lugar na ito. Sasama ako sa'yo. Walang anuman. Gusto ko pang maglibot. Ikaw yung naghahawak ng inukit na ina, di ba? Paano mo nalaman? Nakarinig ako mula sa isang matandang kaibigan. Ako si Guyanji. Punong tagasuri ng Ruilin Auction House. Maaari tayong ituring na magkakalakalan. Tara, maglakad tayo. Baka may mga karaniwang paksa tayo. Sige. Sadyang lumalapit ang taong ito. Tiyak na may problema. Gusto kong makita. Anong balak mo? Narinig kong napakatalino ng dalaga. Pakipakita nga ito. Ginoo, tingnan mo ito. Binibini. Mga walang halaga at sirang gamit lang ito. Kung gusto mo ng dekalidad, irekomenda ko ito sa'yo. Mukhang may tinatagong sikreto. Ito na. Tindero. Magkano ang painting na ito? Itong sirang painting na ito. Gaya ng sa Ching. 200. Kung gusto mo, kunin mo na, boss. Isang salita, isang kasunduan. Kunin mo, kunin mo. Talagang hindi marunong tumingin ng halaga. Itong basura, akala mo'y kayamanan. Itong babae. Nakakatuwa. Ginoo. Sa tingin mo, hindi rin ba ito sulit? Isang tingin, pekeng produkto. Bibilhin lang para gawing palamuti. Kung sa tingin ng dalaga ay sulit, edi sulit. Sadyang bumili siya ng pekeng produkto. Nagtatesting ba siya sa akin? Interesado si Ginang. Lin sa mga anti-gang bagay. May hinahanap ba siya? Kakadating lang sa lugar. Tinitingnan lang ang mga kaugalian. Akala ko si Ginang. Lin, ang pinagmulan ay may kinalaman sa ilang mga lihim. Ginoong Gu, tila interesado ka sa aking pinagmulan. Sobrang binibigyan mo ito ng pansin. Ako kasi ay labis na interesado sa mga tao at bagay na mapanganib at misteryoso. Lalo na ikaw. Ganito kalakas ang iyong pagnanasa sa pagtuklas. Hindi ito maganda. Hindi ba alam ni Miss Lin, yung tao na may lihim sa katawan niya, mas madali siyang makasagupa ng gulo. Ganun ba? Ginoo Gu, paalam na ako. Ginoong Gu, nalaman na. Yung 2 tao na nagbenta, ay inupahan ni Zhang Fakay. Medyo interesante. Wan Qing, pwede bang makipag-usap? Lao Li, ikaw pala. Hindi pa ako nakapagpasalamat sa nangyari noong nakaraan. Nasa labas ako. Nakita ko na binili mo itong painting. Sa tingin mo ba, ang painting na ito ay isang anti-gang bagay? Oo, Lao Li, sa tingin ko itong painting. Hindi ito basta-basta na pekeng produkto. Mayroon akong isang tea house sa tabi. Gusto mo bang pumunta sa akin para ayusin ang painting na ito? Sige, walang problema, walang anuman. Mangyaring. Pakiupo. Wang Qing dito ka lang ayusin ang anti-gang pintura. Ako naman. Kailangan kong makipagkita sa isang tao. Babalik ako mamaya para tingnan ka. Sige, Lilaw. Bago lang ako dito. Umaasa ako sa iyong suporta. Maganda ang iyong paningin. Kung sakaling may nakatagong kahulugan ang painting na ito, kailangan kong matuto mula sa iyo, ng mabuti. Hindi ko akalain na ang kapangyarihan ng espasyo ay makakatulong sa akin na ayusin. Ito ay pagsusulat na may malalaking tuldok ni Shu Wei. Ito ay ni Shu Wei. Sining ng mga saging na tinta. Tunay na likha. Ang tinta na ito
Ang diwa nito. Dalaga. Paano mo ito natuklasan? Nadiskubre ko ito sa hindi sinasadyang paraan. May kaunting kaalaman ako sa mga paraan ng pagkukumpuni. Ginoong Lee. Hindi ko alam. Ano ang tungkol sa kwentong ito? Pambansang kayamanan. Ang panimulang presyo ay 80 milyon. Kailangan ng pagtiyak mula kay Ruilin Guyan na mapanatili ito. Ayos. Lahat ay nakasalalay kay Ginoong Lee. Boss. Yung babae ay nakagawa ng tunay na likha ni Shu Wei. Nagkakahalaga ito ng 80 milyon. Tinawag ni Lao Li na hanapin si Guyanji. Shu Wei. 8,000 piraso. Sundan siya ng mabuti. Alamin ang lahat ng detalye. Huwag na huwag ipapakita ang painting na ito. Maghanap ng paraan para makuha ito. Li Lao. Linang. Lin. Dumating kayo. Yanji. Tara, tingnan mo ang kayamanan. Ito na ang lumang pintura na naayos. Talagang hindi mo ito ipinakita noon. Ang galing mo. Sobrang husay. Sino ang iyong guro? Tama ka, Ginoo. Ito ay tungkol sa pagsusuri ng mga kayamanan. Pondo ng ina. Pagkukumpuni. Saan mo natutunan ang mga kakayahang ito? Oh, ito ay mula sa aming pamilya. Wala nang mga nakatatanda sa bahay. Ginoo Gu, may nangyari. Nahuli ang tao sa ibaba. Ginoong Lin, nabahala ka na. Nadiskubre ang nagbabantay sa ibaba. Ngayon, sa grupo, ikaw at ang lumang painting na ito ay naging sentro ng atensyon. Ano ang gagawin natin? Para sa kaligtasan, mula ngayon, ang lumang painting na ito ay poprotektahan ng bodyguard ni Rulin ng 24 na oras. Tirahan ni Ginang. Lin, kailangan din itong palitan. Binibini, makinig ka kay Yanji. Sila ay mga propesyonal. Sige, Ginoong Lee, naniniwala ako sa iyo. Ang panimulang presyo ng Miauto ay 80 milyon. Ngayon ay opisyal na nagsisimula. 100 milyon. Ang bisita bilang 7 ay nagbid ng 100 milyon. 150 milyon. Bisita bilang 6, nagbid ng 150 milyon. 500 milyon. Bisita bilang 66, nagtataas ng 5 bilyon. Kahit may pera, hindi naman pwedeng basta-basta magwaldas. Isang larawan lang naman. Ganito ba kamahal? Siguro naiisipan na yata, magastos ng 5 bilyon. Sa tingin ko, higit sa 2 bilyon ang halaga nitong larawan. 5 milyon, isang beses. 5 milyon, 2 beses. Binabati kita, sir, sa pagkapanalo ng Macho 2. Itong painting. Talagang ganong kamahal. Hindi naman. Bakit naman niya ginastos ng ganito kalaki para bilhin ang painting na ito? Dito nagkakaproblema. Sa numero 66, palihim na nakatago, at bayad sa abroad pa. Kakaiba ang nangyari. May masama ngang nangyayari. Hello. Tumingin sa balita. Kultura ng Jiangcheng. Ano ito? Mukhang ito ay para sa iyo. Mag-ingat ka. Bakit may bagong mundo? Maaari rin tayong maapi. Ngunit, kultura ng Jiangcheng. Simpong pagsusuri lang ito, Jiang Chengwen. Ang taong ito, dapat ko ring suriin ang kanyang impormasyon. Mga kaibigan, ngayon ay ipakikita ko sa inyo ang mga bagong kaalaman. Tingnan ninyo ang Ginoong Lin Wanqing, na nakasuot ng damit mula sa nakaraang dinastiya, sa tinatawag na lumang lugar na nagpupos. Talagang nagpapapansin lang. Zhou Shenshen. Haaya ka ng walang takot. Nagsisinungaling. Tingnan mo ang ayos ng hardin na ito. Malinaw na malaking pamilya noong nakaraang dinastiya. Ay. Dumating na ang reyna ng antiques. Ang tao sa itaas ay talagang ako. Pero ako, ay hindi kailanman nagpicture sa mga lugar na ito. Dapat ay AI na pagpapalit ng mukha. Anong AI? Ito ay malinaw na siya. Hindi pa rin umamin. Boss Joe. Kung gusto mong siran ako, pakiusap. Hanap ka ng kamukha. Tingnan mo ang braso sa larawang ito. Wala akong ganyan. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Sige nga. Nagsasalita ka lang, di ba? Kung may kakayahan ka, subukan mo akong hamanin. Ang matatalo ay dapat umalis sa mundo ng anti-gang koleksyon sa Jiangcheng. Sige. Sasamahan ko ito. Sinasagot ko ang hamon. Sa mga taong niloko mo sa mga nakaraang taon, napakarami. Ngayon,
Papaalisin kita sa mundo ng mga anti-gang bagay. Ano bang pinagsasabi mo? Kailan ba ako gumawa ng peking bagay? Isang bagong sultan na batang babae. Anong alam niya sa mga anti-gang bagay? Alam lang niyang gumawa ng ilang mga paraan ng panlilinlang para manloko. Nakita ko noong nakaraang panahon, ang mga obra ni Shu Wei, siyang ginawa ninyo, na pinagsama-sama ninyo. Zhou Shenshen, panatilihin mong malinis ang bibig mo. Bakit? Sakit sa puso. Nakikita ko kayong lahat ay isang grupo. Kayo lang ang alam. Maghukay ng mga peking libingan. Gumawa ng mga peking bagay. Para lokohin ang iba, mga mababang uri. Talagang basura. Bakit? Gusto mo bang saktan ako? Maraming tao dito. Gusto mong makipag-away. Dapat ay mag-ingat ka. Bata. Bata, huwag kang matakot. Nakakita na rin ako. Mga mahahalagang yaman sa mundo. Ngayon, sasamahan kita sa laban na ito. Salamat, Lolo Li, Li Dekhang. Matanda ka na. Pero nang ahas ka pang tumulong sa babaeng ito. Aking mga mata, ayos na ayos. Lao Li. Yung kalahati mong katawan, halos nasa hukay na. Bakit hindi ka na magpahinga? Nandito ka pa ring nagkakandara pa, ha? Zhou Shenshen, huwag kang mag-aksaya ng salita. Simulan na. Batas. 3 round. 2 bagay bawat round. Ibigay ang tamang taon. Totoo o hindi. Bakit? Tama ka. Panalo kayo. Mali ang sinabi ko. Panalo ako. Kaya mo ba? Unang tingnan natin itong Buddha. Okay naman ang ginto. Pero, ang mukha ng estatwang Buddha ay inukit na matigas. Walang buhay. Hindi ito ang estilo ng panahon ng Tang. Ito ay isang modernong kopya. Modernong kopya, kemikal na ginto. Ang base ay may nakatagong magneto. Lao Li. Hindi pwedeng pag-usapan yan. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Lao Li, hindi ko inakala na meron ka rin. Kapag mali ang nakikita mo, tingnan mong mabuti. Ito ang espesyal kong binili, mula sa lumang templo, isang anti-gang Buddha na binayaran ko ng mahal. May sertipikong ito bilang patunay. Huwag mong pakinggan siya, nagsusubok siyang magpatahimik, alam ko na. Ibigay mo sa akin ang jade ring na iyon. Hachon Jade, pagsisinungaling sa kulay. Naiintindihan mo ba? Kung hindi mo makita ang anuman, mas mabuting sumuko ka na. Umalis ka sa mundo ng anti-gang bagay. Zhou Shenshen, tayo. Baka mas malaki pa. Taya tayo. Itaya ko ang lahat ng aking kayamanan, at ang pera mula sa painting kanina, sa oras na iyon. Kung matalo ka, kailangan mong umalis sa mundo ng anti-gang bagay. At, kailangan mong ibigay ang iyong mamumuhunan. Ikaw. Tama ba? Sige. Taya tayo, kung mananalo ako. Gusto kong kunin, yung jade pendant sa leeg mo. Kaya mo ba? Ano bang hindi mo kayang gawin? Tama lang, pakiusap, mga tao sa livestream. Maging saksi tayo, itong pang-ikot. Ay peke. Wala kang pruweba, fake ito, ah. Masasabi ko, may ebidensya naman talaga. Itong material, talagang top grade na seed material. Nakita mo ba, ito ay talagang top grade na seed material. Pero, ito ay namungunang material, ngunit hindi ibig sabihin na totoo ito. Gamit ang makabagong teknolohiya, nakul ayan na, ginawang luma, nandyan ang panlilinlang, tulad mo, na walang kaalaman. Sige, mas pagtuunan mo pa ng pansin. Hindi ito posible. Siyempre, ikaw ang may kagagawan nito, Boss Joe. Tingnan nyo ang mga kulay at mga bitak dito. Kitang-kita na peke ito. Bakit? Boss Joe, hindi nyo ba ito nakikita? O kaya, isa itong bitag mismo? Hindi. Paano mo nalaman? May sarili akong paraan. Ngayon natalo ka na. Kung ayaw mong lumabas sa mundo ng anti-gang koleksyon, maglabas ka na ng katotohanan. Sino ang mga kasamahan mo? Hindi. Hindi ko alam. Sila ang nagpilit sa akin. Gusto niyang patayin ako. Agad, tumawag ng ambulansya.
Patay na si Zhou Shenshen. Walang silbi. Linisin ang lugar. Sino siya? Tagapamahala ng mga anti-gang tindahan. Boss Zhao. Siya ang namamahala sa mga anti-gang pamilihan sa Timog. Lahat ng bagay dito ay sa kanya. Ginang. Lin, pumasok na tayo sa paksa. Si Zhou Shenshen ay ganito. Hindi malinaw na kamatayan. Siya ay miyembro ng pangangalakal. Ikaw, dapat mong ipaliwanag sa akin. Ang kanyang kamatayan, walang kaugnayan sa akin. Ang nangyari kay Zhou Shenshen ay isang uri ng napakabihirang neurotoxin. Ang pag-atake ay sobrang bilis. Ikaw. Ito na ang huli, na nakipag-ugnayan sa taong may singsing. Boss Zhao. Napakaraming tao ang nakatingin. Paano ako makakapaglagay ng lason? Sa singsing, si Zhou Shenshen din, ang naglabas nito. Kailangan nating suriin. Dapat talagang suriin. Sino ba talaga ang nagbigay sa kanya ng pang-igting? Sino ang pumilit sa kanya na itakda ang bitag na ito? Boss Zhao, hindi mo maaring husgahan dahil sa iyong kakulangan sa paningin. Hindi ko napansin. Yung lihim ng painting na yon. Ganito lang ang pagdududa sa akin. Bata ka pa, batang babae. Anong alam mo? Wala akong pakialam sa perang yon. Kapatid na Zhao. May live na video sa lugar. Siyempre, maraming mga mata ang nakatingin dito. Si Wanqing ay biktima, at siya rin ang nagbunyag ng pandaraya. Kami sa Rylan ay buong pusong makikipagtulungan sa investigasyon. Ginoong Gu, naiintindihan ko ang mga patakaran. Kaya't pakiusap, Ginang. Lin, huwag munang umalis sa lungsod, at makipagtulungan sa aming investigasyon. Sige. Makikipagtulungan ako. A. Bakit? May kumakain pa ng pekeng produkto. Ang peke ay ang kanyang pagkain. Nako. Ang kakayahan niya, sobrang nakakabaliw talaga. Ginoo Gu, Miss Lin, itong tao sa mundo, sa palengke ng mga second hand, talagang medyo kakaiba ang ginagawa niya. Sabihin mo ng detalyado, parang siya ay sumama sa pamimili, bumibili ng mga bagay at nagdadala ng sako. At saka, sa unang tingin, itong mga bagay na ito, ay totoong mga bagay. Ang pinakamisteryoso ay, ang mga lugar na pinuntahan ni Ginang. Lin, lahat ng pekeng produkto ay nawala. Medyo interesante. Sundan mo, lumayo ka sa kanya, huwag siyang papansin. At pagkatapos, suriin ng mabuti ang grupong ito, tungkol sa mga pekeng produkto. Siyam, 16. Itong tansong pera. Hindi ito ang pera ni Miss Lin noong nakaraang araw. Agad. Maghanap ka agad kung nasaan ang tansong pera na ito. Pagkatapos ay tawagan si Miss Lin na pumunta dito. Miss Lin, itong barya ay ikinumpara sa mga barya na ibinenta mo dati kay Ginoong Li Dekhang. Napakakatulad ng mga katangian. Paki-explain. Boss Zhao, tulad ng ganitong barya mula sa dinastiyang Qing. Napakarami sa merkado. Magkakatulad ang mga katangian. Medyo labis naman yata yan. At saka, ano bang dahilan ko para magnakaw sa museo ng mga kayamanan? Kapatid Zhao, sa isang karaniwang barya lang, ay nahatulan na. Sobrang padalos-dalos. At saka, ang schedule ni Wanqing ay naitala ng Rylan Security. May mga tala ito. Hindi siya maaaring nandyan sa treasure hall. Ginoong Gu, tiyak na magsasagawa kami ng investigasyon. Ngunit Ginang, Lin, ang inyong pamanang kakayahan, at ang mga bagay na hindi maipaliwanag ang pinagmulan, ay masyadong kapansin-pansin. Umaasa akong inyong nauunawaan. Ang malinis ay mananatiling malinis. Sige, makikipagtulungan ako sa inyong investigasyon. Ayos, salamat sa iyong pag-unawa. Yung barya ay talagang iyo. Ginoong Gu, nasa ilalim ka ng investigasyon ngayon. Nasa iyong organisasyon pa rin ba ito na nagkukumpuni, Lin Wanqing? Hindi ito ang tamang oras para magalit. Ang kaso ng pagnanakaw sa museo ng negosyo ay masyadong malaki ang epekto. Kailangan mong sabihin sa akin kung ano talaga ang ginagawa mo kamakailan. At saka yung mga nawawalang pekeng produkto. Ano bang nangyayari? Aking usapan ito. Walang dapat ipag-alala ang malaking tagasuri tungkol dito. Lin Wanqing. Akala mo gusto kong makialam. Ngayon, ikaw ang pangunahing sospek. Maaaring arestuhin ka kahit kailan. Pwede bang tumigil ka na sa pagiging stubborn? Ako ba'y stubborn, Boss Gu?
Habang nagpapadala ka ng tao, na nagbabantay sa akin 24 na oras, at sabay na nagkukunwaring concern sa akin, saan ako dapat maniwala? Anong sinabi mo? Nakuha ang lihim ng espasyo, tumaas ang prioridad, kung kinakailangan, maaaring gumamit ng espesyal na paraan. Anong nangyari? Ganito ang pakiramdam, hindi katulad noong huli tayong lumamon ng pekeng produkto, hindi pareho. Ito ang nagsisilbing gabay sa akin, kung saan ako pupunta. Yung babae ay sobrang protektado, ng sobra, kaya hindi ako makalapit. Yung matandang ito at siya ay close talaga. Kukunin siya. Siguradong mapipilitan niyang ibigay ang jade pendant. Akala niyo maganda. Mga matandang walang hiya. Binibigyan ng mukha, pero walang hiya. Huminto ka. Kayong dalawang maliit na magnanakaw. Sobrang tapang niyong pumasok sa bahay ng iba. Huwag kang gagalaw. Sa loob ng 10 hakbang, mabilis at tumpak ang aking baril. Ito ay isang pekeng produkto. Ikaw. Paano ka naglakas loob, na hindi matakot na barilin kita? Taya ako na walang bala, ang iyong baril. Ito. Paano ito posible? Magsitakas na kayo. Kung hindi, gagawin kong pulbos ang mga tunay ninyong tao. Magsitakas na kayo. Umalis. May halimaw. Lilaw, okay ka lang. Oo, okay lang ako. Binibini. Sila ay, tungo ang iyong jade pendant. Yung bagay na yun, ano ba talaga yun? Sila ay sa mundong ito, bihira ang taong nagmamalasakit sa akin. Hindi na kailangang itago pa sa kanila. Ito ay si You Can Pay. Na iniwan sa akin ng ina ko. Kasunduan sa kasal. Matutulungan mo ba akong matukoy kung alin sa mga hiyas ang tunay o peke? Tanging pag-detect lang ba ng totoo at peke? Sabi ni Lolo Lee. Yung mga baril ng mga kriminal, naging pulbos dahil sa'yo. Yung baril na yon ay peke. Ito. Matutulungan ka nitong tuklasin ang pekeng produkto. At iba pa, hindi ko rin malaman ang kakayahan. Halimbawa, makakatulong na malaman ko ang panganib. Ginoong Lee. Sila ay para sa akin. Ako ang nagdala sa inyo sa panganib. Talagang pasensya na. Bodong bata, anong sinasabi mong madadamay? Yung mga ulol na iyon, sobrang mayabang. Huwag kang mag-alala, ito ay talagang ligtas. Ginoong Lee, magpahinga ka muna ng maayos. Wan Qing, may mga bagay, kailangan nating pag-usapan, tungkol sa jade pendant, at sa iyong pinagmulan. Ginoo Gu. Anong gusto mong alamin? Hindi ito tungkol sa paghahanap, kundi sa pagtulong sa iyo, kaso ng pagnanakaw sa samahan ng negosyo. Dahil dito, nakidnap si Ginoong Lee. Sila ay nagmamadali. Ang target nila ay ikaw, at ang jade pendant. Hindi mo kayang pigilan mag-isa. Ano ang gusto mong malaman? Lahat ng tungkol sa iyo. Bagamat mukhang hindi siya simpleng tao, hindi naman niya ako sinaktan. Sa halip, mula simula hanggang wakas, tinulungan niya ako. Ayos lang. Kaya, kailangan mong makinig sa akin ng mabuti. Mahal na dalaga. Ang iyong ama ay nagpakabait sa pamilya Wang. Isinakripisyo ang buhay ng iyong ina. Pinilit kang pakasalan ang tanga na iyon. Mga kapatid, kumilos na. Magnakaw ng pera at mga babae. Mula sa daksya na dumaan. Kaya ang mga bagay mo ay lahat. Dahil sa jade na ito na may silkworm. Maganda. Naniniwala ako sa'yo. Pero mula ngayon, makinig ka sa akin, tungkol sa jade na ito. Huwag mong sabihin kahit kanino, kung saan ka nagmula. Pupunta ako para mag-isip ng solusyon kasama ka. Bigla akong nakaisip ng isang paraan. Mahuli ang mga nasa likod nito. Ang koleksyong ito ay, mula sa bagong eksperto sa pagsusuri, na si Ginang, Lin Wanqing. Ngayon ay sisimulan na ang bidding. Simulang presyo, 5 milyon. 8 milyon. Nagbid ang VIP number 5 ng 8 milyon. 10 bilyon. Nagbid ang VIP number 8 ng 10 bilyon. 10 bilyon isang beses. Hindi ako nagkakamali, di ba? 10 bilyon. Nabaliw na naman, siya na naman. Talagang isang baliw. Sino ang mag-aalok ng ganitong kataas na presyo? 10 bilyon, huling pagkakataon. Binabati ang VIP na numero 8. Nakuha ang pirasong ito. Ginoong Gu,
Ang account para sa bayad ay mula sa ibang bansa. Maraming mga layer ang lumipat. Ngunit sa pagkakataong ito, nahuli namin ang isa, mahinang signal, na tumuturo sa isang naka-deactivate na internal encrypted channel. Codename, Silent Crow. Yan G. Anong nangyari sa'yo? Ito ay para kay Senior Brother Chen Moko, na espesyal na channel. Hindi pwedeng mangyari. 3 taon na ang nakalipas. Ginoo Gu, siya ay aalis na sa numero 66. Walang anuman. Hanapin mo siya para sa akin. Pinakamataas na sistema ng seguridad. Dapat siyang mahanap. Sumpa, nakatakas siya. Ginoong Gu. May napakalakas na kalaban, mga pamamaraan ng anti-tracking. Ang signal ay nasa OpenSea, naapektuhan ng isang uri ng enerhiya, na hindi pa namin kailanman nakita, ganap na nawala. Tanga. Magpatuloy sa paghahanap. Yen no. Siya ba ay isang mahalagang tao para sa'yo? Oo ba? Siya ang aking senior. Noong 3 taon na ang nakalipas, sa misyon ng kapayapaan, para mailigtas ako. Nagsakripisyo siya. Hindi siya dapat ganito ngayon. Baka, mayroon siyang dahilan. Dahilan. Ano bang dahilan niya? Kung nabubuhay pa siya, dapat ay bumalik siya sa atin. Bakit? Nakatayo siya sa harap natin. Yan G. Nagalit ka ngayon. Walang silbi. Ang pinakamahalaga, kailangan muna nating lutasin ang problema. Huwag kang umalis. Sige. Hindi ako aalis. Huwag kang mag-alala. Kaya naming malutas ang problemang ito. Mas okay na ako. Salamat. Walang anuman. Baka sa uwi natin. Turuan mo ako ng some self-defense techniques. Ayaw ko. Palaging gumanap bilang ang kailangang iligtas. Sige. Umalis na tayo. Wan Qing. Ikaw ang nagsabi. Kung sakaling, ganun ang gagawin nila sa'yo. Ang ganda. Nako. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Sandali. Parang may dala kang bagay na sumasakit sa akin. Anong bagay to? Ang tigas. Paano ka nagkaroon ng ganitong bagay? Wang Qing, Wang Qing, Wang Qing, may isang bagay na itinago ko sa iyo. Anong bagay? Hindi ako isang karaniwang tagasuri. Ako ay International Cultural Property Crime Investigation Unit, IPCU. Nakatago sa undercover ni Ruilin. Codename, Kang Feng. Ang target ay ang investigasyon ng Eye of Time, at saka malapit sa iyo. Siyasatin ang Jade Pendant. Oh. Hindi ka man lang nagulat. Ano bang dapat kong ikagulat? Ikaw, alam mo na ito noon pa man. Simula nang lumapit ka sa akin, alam ko na hindi ordinaryo ang iyong pagkatao. Sa akin, tanging ang pagkatao ng isang tagapagsalaysay. At ang batong ito, ang tanging bagay na nagkakahalaga ng paglapit. Maliban sa dalawang ito, may iba ka pa bang layunin? Ang mata ng espasyo at panahon. Palagi kitang gustong lapitan, maliban sa paglapit sa iyo, at protektahan ka. Huwag kang mag-alala, kaya kung malaman kung sino ang kalaban, sino ang kaibigan. HMM. Kaibigan. Hoy, Ginoong Gu, may dalawang nagmamasid sa ibaba, hindi pa tayo kumikilos. Dapat ba, linisin ng maayos? Sandali. May plano ako. Ikwento mo. Ilabas ang ahas. Pain ito. Ako iyon. Ano? Operatiba. Kaya kamakailan lang, nilalapit mo ang sarili sa akin. Para lang magamit ako, tama ba? Gabi. Hindi yun ang iniisip mo. Ano ba talaga? Huwag mong hawakan ako. Ayaw na ayaw kita. Wan Qing, pakiusap, pakinggan mo ako. Ano ang ipapaliwanag mo? Ginagamit mo lang ako. Talagang nakakadiri ka. Ayaw ko nang makita ka muli. Wan Qing.
Lahat pala ito ay isang panlilinlang. Lahat yan peke. Ang galing mong magbantay. Kaya mong mapansin kami. Kayo. Anong plano ninyo? Sumunod lang kayo ng maayos sa amin. Para hindi na tayo mag-away. Gusto kong makita kung anong gagawin ninyo. Anong klase ng karahasan ito? Ulit na naman ang gimmick na ito. Sandali. Bakit walang ingay ang Jade Silkworm Pendant? Totoong baril ito. Gusto niyong lokohin kami, sabi ng boss. Ang gimmick mo. Para lang ito sa mga peking bagay. Nako, nahuli na. Kailangan mag-isip ng paraan agad. Sumama ka sa amin ng maayos. Kung hindi, huwag mong sisihin kami, na may 2 butas ka sa katawan. Sandali lang. Sino ang nagsabing para lang sa mga peking bagay ito kapaki-pakinabang? Tumingin ka sa ibaba, nandyan pa ba ang mga binti mo? Magpatuloy ka sa pagtakbo. Ayaw na, ayaw na. Kumilos ka, lagyan mo siya ng 2 butas sa binti, sandali lang. Anong kalokohan na naman ang gusto mong gawin? Nasa likod ninyo. Akala nyo ba tanga kami? Gusto nyo pang lokohin ako? Kung ayaw mong magkaugat ang ulo mo, itapon mo na ang baril, yakapin ang ulo at umupo. Umalis. Tayo, tayo, tayo. Wan Jing, ayos ka lang ba? Ngayon, nailigtas mo ako. May utang ako sa'yo. Wala pang nahuhuli. Gawin ang buong palabas. Wan Jing, hindi ganito. Maniwala ka sa akin. Wan Jing, mahal na mahal kita. Ito ay isang misyon. Wan Jing, Wan Jing, Wan Jing. Huwag nang magsalita. Anong sinabi mo? Hindi na ako maniniwala. Kapatid na guro. Matagal na tayong di nagkita. Kapatid na estudyante. Hindi ka ba patay na? Paano ka? Nagsakripisyo. Tama ba? Wala akong dahilan para ipaliwanag sa'yo. Kukunin ko siya. Kapatid na guro. Sige lang. Kapatid na guro. May utang na loob ako sa'yo. Nabayaran ko na. Mula ngayon. Wala na tayong utang sa isa't isa. Sige. Natuto na ang junior na yumuko. Wan Jing, hintayin mo. Ililigtas kita mamaya. Nakatukoy na ang lokasyon, di ba, Ginoong Gu? Nandito ang signal ng tracker. Nawawala na. Tinatayang ito ang pugad ng kalaban. May signal jammer sa lugar na ito. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Bitawan mo. Saan ito? Ano ang gusto nyo? Malalaman mo rin. Sino siya? Ang ganda niya. Qingji. Sa wakas, maaari na kitang iligtas. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba siya? Hindi siya patay. Buhay siya sa nakaraan. Kailangan kong bumalik sa nakaraan para iligtas siya. Ano? Kailangan kong bumalik 4 na taon na ang nakalipas. Pumunta ka at iligtas si Qingji. Ikaw lamang ang makakagawa nito. Buksan ang pintuan ng oras at espasyo. Ang iyong jade pendant ang susi. Ang iyong katawan ang pinagkukunan ng enerhiya. Ano ang balak mong gawin? Ang pagbubukas ng pintuan ng oras at espasyo ay iyong tadhana. Pasensya na. Para iligtas si Qingji, kailangan kong gawin ito. Shenmo, nababaliw ka. Nangangahas kang sumuwi sa organisasyon. Nagamit mo ang enerhiya at susi nang walang pahintulot. Isipin mo na lang na wala kang nakita. Umuwi ka na. Taksil. Alam mo ba kung ano ang magiging resulta? Mangyaring ibigay ito agad. Ang enerhiya at susi. Sumali ako sa organisasyon. Ito na ang hinihintay ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Ikaw. Sino pa ang may opinyon? Buksan ang pintuan ng panahon at espasyo. Oo.
Qingji. Sa wakas, may aabot na kita. Kailangan ko bang mamatay dito? Sa wakas, bumukas ang pintuan ng panahon at espasyo. Kapatid na guro. Tigil mo na. Imposible. Dahil kailangan kong iligtas siya. Ate. 4 na taon na ang nakalipas, siya ang pumalit sa akin. Sa misyon. Dapat ako ang namatay. Sabi niya, pagbalik niya, ikakasal na kami. Ang nakuha ko, ay balita ng kamatayan. Hindi ito kasalanan mo, kapatid. Hindi, ito ang kasalanan ko. Kung hindi siya pumalit sa akin, para isagawa ang misyon, ako sana ang namatay. Kapatid. Ang tao ay hindi na mabubuhay muli. 4 na taon na ang nakalipas, umalis ako sa IPCU. Sumali ako sa kasalukuyang organisasyon. Nakita ko ang pintuan ng oras at espasyo. Gusto kong bumalik 4 na taon na ang nakalipas, upang iligtas siya. Pigilan siyang gawin ang misyon na ito. Iyan. Ngayon gabi, Ching, ano ang mangyayari sa'yo? Kumusta si Wan Ching? Ikinalulungkot ko. Mamamatay siya. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Yan Ji. Bago si Qingji, itinuturing kita na parang nakababatang kapatid. Ayaw mo bang bumalik siya? Gusto ko. Ngunit hindi pwedeng isakripisyo ang buhay ng mga walang kasalanan. Kapatid, pag-isipan pa natin. Siguradong may paraan, kapatid. Wala na siyang magagawa. Ito lang ang tanging paraan. Kung ganito na nga, magtiwala na lang tayo sa kapalaran. Guyanji, huwag mo na akong alalahanin. Umalis ka na agad. Pinagpalit mo ang buhay mo para sa akin. Hindi ito sulit. Karapat dapat. Tingnan mo. Lahat tayo ay may mga taong gustong iligtas, na handang ipaglaban. Halika. Kaya't hayaan na lang natin ang tadhana. Kapatid. Kapatid. Kapatid na guro. Hindi ko akalain na para sa kanya, handa ka ng isakripisyo ang buhay mo. Kapatid na lalaki, hindi ba't sinabi mo na pareho tayong tao? Paalisin mo ako, ibigay ko ang buhay ko. Hindi ba pwedeng palitan ang buhay niya? Kapatid na guro, hindi ko kailanman naisip na ang buhay mo. Payan mo akong makadaan. Ang tao ay hindi na mabubuhay muli, ngayon. Hindi. 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 Qingji. Ako ang sasama sa'yo. Yan Ji. Sa USB na ito, nasa lihim ng pintuon ng panahon. Wala na rin akong maitutulong sa'yo. Pagkatapos kong mamatay, ipaglibing mo ako at si Qingji ng magkasama, kapatid na lalaki. Nagsisisi ka ba? Hindi ako nagsisisi. Wala na siya. Walang saysay ang buhay ko. Kapatid na lalaki. Mag-ingat ka. Kaso ng pagpatay kay Zhang Fakai, at kaso ng pagnanakaw sa Treasures Museum, ay naimbestigahan na ng maayos. Ito ay gawa ng Eye of Time. Si Lin Wanqing ay ligtas na ngayon. Maaari na siyang makapasok at makalabas ng libre. Salamat.
Wan Qing. Hihintayin ko na gumaling ang katawan ko. Saan mo gustong pumunta? Gusto kong sumali sa Ruilin. Ganun. Baka makahanap tayo ng mas maraming pagkakataon na makabalik sa bahay. Sige. Saan mang paraan. Ako rin ay isang shareholder ng Rylan. Inaprubahan ko ang iyong pagsali. Ngayon, ipapakilala ko sa lahat ang isang bagong kaibigan. Bagong bituin sa mundo ng pagpapahalaga sa mga alahas. Ginang. Lin Wanqing. Umaasa akong magiging masaya ang ating pagtutulungan. Wan Qing. Kabilang din tayo sa mga kasosyo. Masaya ang ating pagtutulungan. Masaya ang ating pagtutulungan. Tingnan mo ito. Peke. May halong tingga ang halwang tanso. Huwag mo itong hawakan. Kapag masyadong hinawakan, hindi ka lalaki. At ito naman. Malaking pintuan. Panahon ng Han. Isang inskripsyon. Isang mani. Sa tuktok ng banga, may kabuuang 107. Mukhang mapapalo ka ng husto. Huwag kang magbiro. Ito ay museo. Dinala ito para sa pagsusuri. May susunod pa ba? Wala bang masaya? Halika, ipakikita ko sa iyo ang kahanga-hanga. Ito ay ng Daksha. Ay. Ano bang nangyayari dito? Ang aking Jade Silkworm Pendant. Hindi ko pa kailanman naranasan ang ganitong sitwasyon. Sila. Parang nag-uusap mula sa malayo. Ito. Ito ba ay may kinalaman sa pinto ng panahon? Ang ganda. Sa wakas, may mga pahiwatig na. Hoy. Tawagin ang pangkat ng mga siyentipiko. Dalhin ang kanilang mga natuklasan. Siya si Gudu. Yung tanso na espada ay nahukay mula sa malaking libingan na ito. Naka-receive kami ng ulat na ang malaking libingan ay ninakaw. Sa paraan ng pagnanakaw, ito ay isang profesional na grupo ng mga magnanakaw. Maaari bang matukoy ang panahon ng libingan na ito? Ang anyo ng puntod na ito ay napakabihira. Maaari tayong maging sigurado na ang puntod na ito ay para sa mga maharlika at mga pinuno. Ang puntod na ito ay mula sa panahon ng Daksha. Ano? Daksha. Iyon ay umiiral lamang sa mga alamat ng dakilang siya na dinastiya. Profesor Song. Tingnan ninyo, ang proseso ng paggawa ng mga bricks na ito, at ang kurbada ng arco na ito. Ang mga regulasyon ng mga bagay na inilibing, bagamat medyo bihira, pero, hindi ka pwedeng lokohin. Ito, ay ang dakilang siya. Kahanga-hanga. Tunay ngang hindi nagkukunwari si Miss Lin. Ang paningin niya. Ako, matanda na, humahanga talaga. Ito ay isang libingan ng mga nakasuot ng damit. Oo. Wala tayong natagpuan ng mga labi ng may-ari ng libingan, ngunit ang mga kasama nitong kagamitan ay masagana at mahalaga. Napakabihira. Maaari itong makita, ang taas ng katayuan at estado ng may-ari ng libingan. Pero, bakit kaya ng mga magnanakaw ng libingan sirain ang larawan ng may-ari ng libingan? Ito rin ang hindi namin maintindihan. Maaaring ang mga magnanakaw ng libingan, natatakot silang makita sila ng may-ari ng libingan. Profesor Song, natapos na naming bilangin ang lahat ng mga bagay na inilibing. Batay sa listahan ng mga inilibing na aming nakuha, kulang tayo ng 1 gintong guwantes. Ano? Ang grupong ito ng mga magnanakaw ng libingan ay nagpakasakit para lamang makuha ang 1 gintong guwantes. Sigurado bang tama ang pagsusuri? Nasaan ang isa pang guwantes? Sa pangalan ng mga inilibing, isa lamang ang guwantes. Karaniwang maganda ang mga gantong guwantes na gawa sa ginintuan. Pare-pareho ang pagkakagawa. Ngayon, iisa na lang ang natira. May kakaiba na talaga ito. Siguradong may nakatagong lihim dito, na hindi alam ng iba. Ang mga magnanakaw ng libingan na ito, may malinaw na layunin. Tumpak ang kilos. Isang bagay lamang ang kukunin. At pagkatapos ay sirain ang larawan. Sa likod nito, tiyak na may mahigpit na loika. Hanapin ang guwantes na ito. Marahil. Ito ang susi upang malutas ito. Susi ng misteryo. Mahalagang bagay ay ang makahanap ng magnanakaw ng libingan at maibalik ang guwantes. Ngunit, tungkol sa Daksha, tungkol sa may-ari ng libing na ito, maaaring may isang tao makakatulong sa inyo. Sino? Siguro ding ay teacher ko. Nagsasaliksik tungkol sa kultura ng Daksha. Halos 5 dekada na. Tunay na isang buhay na fossil. Marahil ay may alam siya sa mga bagay na hindi natin alam. Salamat, Profesor Song. Pupunta na tayo kay Lolo Ding. Late, Jin. Aalis na tayo. Sandali lang. Ito ba ay sa inyo? Yung material na ito, galing ito sa Northwest. Pero,
Mula sa mga bakas sa itaas, at sa pagkulay ng patina, lahat ay bago. Hindi ito pag-aari ng may-ari ng libingan, kundi ng mga magnanakaw ng libingan. Magandang palatandaan. Sundan natin ang palatandaang ito. Makukuha natin ang mga daga na iyon. Ginoong Ding, kami ay ipinakilala ni Profesor Song. Matagal na naming narinig ang tungkol sa malalim na pag-aaral ni Profesor Ding sa kultura ng Daksha, na may malawak na kaalaman. Pasensya na sa aming pag-abala ngayon. Nais lang sanang magtanong, tungkol sa kamakailan. Bagong nahukay na malaking libingan. Sige. Magtanong lang kayo. Ginoong Ding. Kaya't maaari bang itanong, ano ang opinyon ninyo tungkol sa may-ari ng sinaunang libingang ito? Susunod. Ang mga sinasabi ng matanda kong ama, pwede ninyong paniwalaan, o pwede rin namang ituring na panaginip lang. Tungkol sa dakilang dinastiyang Siya. Ito. Talagang nagkaroon. Walang duda. Mga 1,000 taon na ang nakalipas, bagamat ang kanyang pamahalaan ay hindi umabot ng 100 taon, ngunit ito ay kasing kinang ng isang shooting star na nag-iwan ng marami. Mga hindi nalutas na misteryo. Tungkol sa libingang ito, ako ay nag-iisip na ito ay dapat na pag-aari ng ang ika-9 na prinsipe ng dinastiyang Daksha. Nangalan niya ay nangunguna sa Nangong, Ziyuyu. Nangunguna sa Nangong, Ziyuyu. Ang ika-9 na prinsipe ng bansa ng Daksha. Kilala mo siya? Oh. Narinig ko na. Mas mabuting huwag ng pag-usapan kung saan ako nagmula sa Daksha, upang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo. Pumanaw ang nakaraang emperador, 10 anak ang nag-aagawan sa trono. Ito ay isang masalimuot na laban. Ang ika-9 na prinsipe ay inimpluwensyahan ng kanyang nakatatandang kapatid, na si Nangongse. At sa huli ay namatay ng masakit. Paano mo nalaman na ang libing na ito ay kay Nangong Shuyu? Ang libing na ito ay isang simbolikong libingan lamang. Nasa kabaong, wala namang mga buto. Ito ang pinakamalaking misteryo. Ngunit 40 taon na ang nakalipas. Nakita ko noon ang isang larawan ni Nangong Ziyuyu. Marahil ang larawang ito ay makakapagbigay ng mga pahiwatig. Larawan. Nasaan na ang larawan na ito ngayon? Ikinalulungkot ko iyon. Noong araw, may isang taong mukhang manggagawa sa bukid na nakahanap sa akin. Dala-dala ng larawan ni Nangong Ziyuyu. Ito ang larawan. Sabi niya, hayaan mo akong suriin ito para sa kanya, at sinabing ito ay pamana ng pamilya. Nang makita ko ang larawang ito, hindi ito pangkaraniwan. Kaya, nagpasya akong bilhin ito, magsagawa ng pananaliksik, maari. Sino ang mag-aakalang, pagdating ng ikalawang araw? Ang taong ito, parang naglaho sa mundo. Ang larawang ito, siguro ay noong panahong iyon, nawala na sa mga tao, hindi ba? Sayang, sayang. Ginoong Gu, tingnan mo ang balita, may malaking nangyari. Ang Live Auction House, binili ng isang misteryosong makapangyarihang grupo, sa halagang 130 bilyong yuan. Balitang loob, susunod na target ng Qiang Sheng ay si Rylan. Nagsasagawa ng emergency meeting ang mga nakatataas. Kayo ni Miss Lin, umuwi na kayo agad. Qiang Sheng Group. Kailan pa ito lumitaw? Kaka-register lang 1 linggo ang nakalipas. Malalim ang hindi matantong na background. Sige. Naiintindihan ko na. Babalik agad ako. Matindi ang kanilang pag-atake. Dapat ay para sa'yo ang lakas nila. Kakatanggap lang namin ng clue. Nalaman na nila agad. Sugod sa akin. Sige. Kung may sundalo, may general. Kung may tubig, may lupa. Gusto mong galawin si Rylan. Galawin mo ako. Gusto kong makita kung mayroon silang kakayahan na iyon. Guyanji. Tayo na. Lolo Ding, kung may anumang sumbong, sabihin niyo lang sa amin anumang oras. Sige. Hangin at ulan. Nandito na sila. Lin Wanqing. Mamimiss mo ba ako tulad ng pagkamiss ko sa bahay? Kamusta ang mga bagay-bagay? Si Guyanji at si Lin Wanqing, swerte silang nakatakas, pero huwag kang mag-alala. Ako, ay. Kung hindi nila magawa, huwag ka nang bumalik. Umuwi ka na. Paano gawin? Kailangan ko pa bang turuan? Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Ako ay eksperto sa pag-arte ng aksidente. Lin Wanqing.
Nakikita ko na naman kung paano mo ito sosolusyonan. Ngayon, kamusta? Pakiusap, tulungan mo akong suriin ito, na manok na tasa. Walang problema ang manok na tasa na ito. Ang huling presyo sa auction ay 305 milyong. Ngunit, yung isa ay hindi kasing ganda ng isa pang ito. Oh, sayang naman. Ano? Ito. Ikaw, hindi mo sinasadyang nabasag ito. Ang aking baso ng chicken jar. Ganyan lang ito nabasag. Anong nangyari? Ako. Nadulas ako at nasira ko. Ang kanyang baso ng chicken jar. Ayos lang. Aayusin ko ito. Ginoo. Ako ang punong tagasuri ng Rylan. Ikinalulungkot ko, nabasag ng aking empleyado, ang inyong tasa. Kailangan ninyo akong bayaran. Huwag kayong mag-alala. Tiyak na maayos namin ito. 9 bilyon. 9 bilyon. Ang baso na ito. Hindi lalampas sa 5 bilyon ang halaga. Sabi ko na. Kailangan nyo akong bayaran ng 100 bilyon. Ginoo. Magpakatatag muna kayo. Bakit hindi ganito? Pag-usapan natin. Wala akong pakialam. Ito ang aking pamana. Kailangan nyo akong bayaran. Rylan, ito ay malaking tindahan na nanlalamang sa mga customer. Tama ang hula mo. Siya na naman ang may kagagawan nito. Bailey Ziyu. Ano ang ginagawa mo dito? Hindi ka welcome dito. Hindi ako welcome. Ang Rylan Kaiding ay nagnenegosyo, ngunit hindi tumatanggap ng bisita. Kung malaman ito. Bakit ka nandito ngayon? Ano ang layunin mo? Ano ang gusto kong gawin? Tungkol sa basong ito, ito ba ay orihinal? Oo. Itong baso na ito ba ay nasira ng empleyado mo? Na, magbabayad kayo, di ba't natural lang yun? Oo. Sabi niya magbayad ng 1 bilyong yuan. Para kang kumain ng 1 leon, sobra-sobra na yun. Yung baso na ito, ay pamanang ari-arian ng lalaking ito. Mahal na mahal niya ito. Bakit hindi ito nagkakahalaga ng 100 bilyon? Bailey Ziyu. Huwag ka nang magpanggap. Ano ba talaga ang gusto mo? Napakadali. Kailangan mong magbayad ng 100 bilyon. O ibigay mo sa akin ang Yukon Pay at sumama ka sa akin. Hindi ako pipili. Walang pinili. Kaya hayaan kong masira ang reputasyon ni Ruilin. Bailey Ziyu. Kung kayo, ngayon ay lalabas. Maaaring kong ituring na, walang nangyari. Ginoong Lin Wanqing, pakiusap, linawin mo. Ngayon, kontrolado ko ang sitwasyon. Talaga. Lee. Ibigay mo sa akin ang mga piraso. Sige. Ano bang balak niya? Nagsusumikap lang siya sa huling sandali. Maliit na kasanayan. Tingnan nyo na lang. Ano ito? May langis ang baso, kaya hindi ko mahawakan ng maayos. Mahal naming panauhin. Ang ganitong gawain mo ngayon, ay panlilin lang na po. Ang kapal ng mukha mo, nasadyang sinira ang ebidensya. Ginoo o ginang Lin Wanqing, sinasabi mong pandaraya. May ebidensya ka ba? Akala ko ay isang matalinong paraan, pero ito palang isang mapanirang paraan. Kaya magpapakita tayo ng buong katotohanan. Mas mabuti pa sa 1 beses. Bakit ako makikipagkumpara sa iyo? Huwag kang makipagkumpara sa akin. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, para pabagsakin ang Rylan. Madaling iwasan ang nakabukas na baril. Ngunit mahirap depensahan ang nakatagong palaso. Hindi ko alam kung ano pa ang kaya niyang gawin. Anong mga trick ang ipapakita mo? Sige. Ano ang gusto mong ipagpalit? Siyempre. Pagsusuri ng mga kayamanan. Sige. Sa susunod na linggo, magpapadala ang mga antique dealer. Dumating ang notaryo. Magkikita tayo sa Lunes. Lin Wanqing, bakit ka nakipagpusta sa kanya? Kailangan itong maging isang suntok lang. Ang tumakas na magnanakaw ng libingan ay si Li Er. Isa siyang tao mula sa nayon ng Longkou. Kahit na hindi siya nasa bahay, basta makuha mo ang kanyang personal na gamit, sa pamamagitan ng Jade Silkworm, makikita nila. Hindi ka dapat nakipagsugal kay Bailey Ziyu. Ako ang nagdulot ng problema kay Ruilin. Si Ruilin at ikaw ay may utang na loob sa akin. Gusto kong magpasalamat. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking kahinaan mo? Ano ito? Ano ito? Ito ay dahil masyado kang mabait. Kung sasabihin na ito ang tanging kagandahan ko. Yan G.
May gusto akong itanong sa iyo. Sinasabi mo, kung sakaling isang araw, matagpuan ko ang paraan pabalik. Pero hindi na ako makakabalik pa. Gaano katagal? Para makalimutan mo ako, hinding-hindi. Wang Qing. Hindi kita iiwan mag-isa, sa harap ng mundong iyon. Kung babalik ka, sama-sama tayong babalik. Kung hindi makabalik, mananatili tayong magkasama roon. Sige. Tulong. May humahabol sa akin. Bilisin mo, Li Er. Ayos ka lang ba, Li Er? Kapit ka lang. Dadalin kita sa ospital. Huwag kang pumunta sa ospital. Huwag na rin kayong mag-report. Kayo, paano nyo nalaman ang pangalan ko? Matagal na naming hinahanap kayo. Huli na ang lahat. Ako. Malapit na akong sumuko, Li Er. Sino ang nag-hire sa inyo para magnakaw ng libingan? Hindi rin namin alam ang mga pangalan nila. Siya ba yun? Oo, siya. Siya ay multo. Multo. Anong sinasabi mo? Siya ay isang multo. Kami. Nakita namin ang mural. Nakita namin. Ang mural. Si Early. Patay na siya. Kaya, si Bailey Ziyu ang magnanakaw ng libingan. Bakit niya sinabing si Bailey Ziyu ay isang multo? Hindi ko rin alam ang tungkol dito, at kung ano ang koneksyon nito kay Bailey Ziyu. Tungkol sa larawan ng ika-9 na prinsipe, naisip ko ang isang pahiwatig. Naaalala ko na, noong araw yun, sa larawan na yun, kumuha ako ng isang maliit na piraso, para gawing Carbon 14 na pagsusuri. Tingnan ninyo. Ginoo Ding. Salamat sa inyong pahiwatig. Maaari bang makahanap ng bagay gamit ang ibang bagay? Hindi ko alam. Hindi ko pa nasubukan. Hintayin mong makauwi ako at susubukan ko. Tama, Dinglaw. May isang bagay ako. Pwede bang humingi ako ng tulong? Kailangan ko ring patunayan ang hinala ko. Tingnan mo ang larawang ito. Ikaw ang nag-iisang tao na nakakita sa painting na iyon. Tingnan mo ang taong nasa larawan. At ang taong nasa larawan. May pagkakapareho sila. Yung painting na iyon. Nakita ko ito mahigit 30 taon na ang nakalipas. Sobrang tagal na. Hindi ko na maalala ng malinaw. Pero, sa larawan. At sa larawan. Mukhang magkapareho sila. Sige. Mukhang. Kailangan lang nating mahanap ang larawan na iyon. Para mapatunayan ang tunay na pagkakakilanlan ng may-ari, Lin Wanqing. Hindi ka ba nagdududa? Na iniisip ko lang, mas maganda kung hanapin muna natin ang portrait. Pakiramdam ko kasi, na hindi pa ako nakaka-develop ng Jade Silkworm Pendant, ngunit hindi pa rin sapat ang 10%. Halimbawa, ang espasyo, hindi ko siguro gugustuhin, na ito ay simpleng pag-iimbak lang, walang anuman. Ang potensyal ng Jade Silkworm Pendant, lagi itong may explore. Nakarating na sila. Sumunod kayo. Kailangan makuha ang larawan. Ako. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi pa tapos ang misyon ko. Pasok na kayo. Sa wakas, nahanap ko na kayo. Ano? Paano nyo nalaman na darating kami? 60 taon. Matagal na akong naghintay ng 60 taon. Ginoo. Kayo, alam ba ninyo ng maaga, na darating kami? Ito ba ang hinahanap ninyo? Ito ba? Paano mo nalaman? 60 taon na ang nakalipas. Alam ko na. Na darating kayo. 60 taon na ang nakalipas. May isang misteryosong tao na nagpasabi sa akin na ingatan ang larawang ito. Sabi niya, pagkatapos ng 60 taon, may 2 tao na darating para kunin. Misteryosong tao. Bilis, lumapit ka. Ngayon. Sa wakas, nandito na kayo. Maaari na akong umalis ng mapayapa. Umalis na siya. Mukhang. Natapos na niya ang kanyang mga saloobin. Maayos ang kanyang pagpanaw. Huwag munang mag-alala. Tingnan muna natin ang larawan.
Sandali lang. Anong nangyari? May tao sa labas. Mahilig din ba kayong maglaro ng taguan? Lalabas ako para ilihis siya, tumakbo ka na. Tingnan mo ito, tapos na ang laro. Unang subok. Sana magtagumpay. 5, 4, 0. Sino ba? Nakita mo ba? Tara na. Boss, ito ang larawan na hiniling ninyo. Simula ngayon. Sa mundong ito, hindi ko papayagan na may iba pang tao na malaman ang aking tunay na pagkatao. Basura. Ganyan ka magtrabaho. Napalitan ka. Hindi mo alam. Paano ito posible? Bailey Ziyu. Paano ito posible? Yung tao sa larawan. Paano siya? Paano mangyayari to? Yung tao sa larawan. Paano siya? Kung ganito, siya ang may-ari ng malaking libingan na yon. Siya si Nangang Ziyuyu. Naintindihan. Lahat ay naayos na. Yanji, hindi ka pa rin ba nakakaalala? Noong nahanap natin si Lear, nang makita niya si Bailey Ziyu, sumigaw siya na siya ay multo. Naalala mo ba? Pero sa tingin ko, nabaliw siya sa takot, o labis na pagdurugo, nalilito, hindi. Hindi siya nababaliw. Noong mga panahon na ang mga magnanakaw ng libingan ay pumasok sa libingan, 20 nakita ang tunay na larawan ng taong iyon, 24 at ang taong nasa larawan, katulad ng taong nag-empleyo sa kanila, pareho ang hitsura. Ibig sabihin, tinuring niya si Bailey Ziyu, na parang multo na lumabas mula sa libingan. Tama. Nasira ang larawang ito. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagnakaw ang mga magnanakaw ng libingan. Kundi pangalawang beses, si Bailey Ziyu ay nagpadala ng tao para sirain ito. Ang layunin ay upang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Itong si Bailey Ziyu ay si Nangang Ziyuyu. Hindi siya namatay. Katulad ko. Mula sa daksha na naglakbay, ito ay napaka hindi ka panipaniwala. Galing siya sa daksha tulad mo. Bakit niya naman ninakaw ang sarili niyang libingan? Isang gintong guwantes lang ang kinuha niya. Sa listahan ng mga bagay na kasama sa libingan, isang gintong guwantes lang ang nandyan. Talagang hindi ito karaniwan. Magkakaroon siya ng malaking abala na may suot na ginto na guwantes upang patunayan na ang guwantes na ito ay may iba't ibang kakayahan. Sa katunayan, katulad ng aking Jade Silkworm Pendant, ito ay susi sa pagbubukas ng pinto ng oras at espasyo. Ano ang tiyak na kakayahan? Bakit siya nag-aaksaya ng ganito? Mas pipiliin pang nakawin ang kanyang sariling libingan, kaysa hindi makuha ang ginto at sutlang guwantes. Patunayan, na siya ay may isang napakalaking lihim. Yan. Kailangan mo akong tulungan. Tulungan mo akong pumasok sa strong group. Gusto kong makita kung nasa kamay niya talaga ang glove na ito. Sige. Pero tandaan mo, kailangan mong mag-ingat palagi. Magdadala ako ng tao para sumuporta. Magbibigay ako ng lahat ng suporta na kailangan mo. Kung may panganib, pumasok agad sa espasyo. Huwag kang mag-alala. Para kay inay. Para sa'yo. Aalagaan ko ang sarili ko. Huwag ka nang magpapablanka. Mag-ayos ka na agad. Babalik na si Ginoong Bailey sa ilang sandali. Sige, naiintindihan ko na. Nabibingi ba ako? Nandito lang siya kanina, di ba? Magsimula ka na sa trabaho. Babalik na si Ginoong Bailey. Ayos na, ayos na. Lahat lumabas. Nakikipag-usap si Ginoong Bailey sa kanyang sekretarya. Ginoong Bailey, kamakailan lang ay nalulugi ang kumpanya. Walang kita. Ang pondo ay... Pera nga. Madali lang ayusin ito. Ang bagay na ito ay dapat nagkakahalaga ng ilang bilyon. Ito ay... Ang bagay na ito ay isang espiritual na bagay, na kayang kumuha mula sa malayo, ng mga anti-gang bagay. Mas malapit ang distansya, mas maganda ang anti-gang bagay. Mas madali itong ma-extract, kaya ba lahat ng ito ay tunay? Hindi naman sigurado. Minsan, may mga peking item din.
Hindi ko pa nakikita ang ganitong bagay. Talagang nakakamangha ito. Ngunit sa 10 ito, may isang tunay na item. Kaya malaking kita na iyon. Sandali lang. Parang may ibang tao sa silid na ito. Ginoong Bailey. Sobrang maingat ka naman. Baka naman ito ay opisina. May daga na nakapasok. Ngayon, ay ang araw nila Bailey Ziyu at Lin Wanqing. Araw ng paligsahan. Si Bailey Ziyu at Lin Wanqing, kailangang gawin ito sa loob ng 10 minuto. Sa pagitan ng mga produkto, pumili ng isang na mas mataas ang halaga. Mananalo ang mas mataas ang halaga. Nanalo si Bailey Ziyu. Ay ipasa ni Lin Wanqing ang Yukon Pay. At dadalhin si Lin Wanqing. At si Lin Wanqing ay mananalo. Ang kinakatawan ni Bailey Ziyu na makapangyarihang grupo ay hindi na manggugulo sa Rylan. At aalis sa mundo ng anti-gang bagay. Lin Wanqing, maghintay ka na lang na matalo ka ng husto. Talaga. Ipinapahayag ko ngayon, nagsisimula na ang laban. Walang tunay na produkto. Wala ring tunay na produkto dito. Lahat ng iyon ay mga pekeng produkto. Huwag mag-alala, walang tunay na bagay. Natitira na lamang ang 30 segundo sa laban. Mangyaring mga kalahok, pumili ng anti-gang bagay ng mabilis. Mahihirapan ang mahusay na kusinira kung walang bigas. Sinasabi ninyo sa akin na walang tunay na bagay. Ano ang dapat kong suriin? Ganito lang ang lakas. Kahit isang tunay na bagay, hindi makahanap. Nagmamalaki pang tawaging reyna ng mga anti-gang bagay. Umalis ka na lang. Huwag ka nang lumabas at magpahiya. Natitira na lang ang huling 5 segundo ng laban. Mukhang ganito na lang talaga. Pipiliin ko ito. Pumili ako nito. Wala nang ibang paraan. Basta't masira, masira na. Wala nang dapat tingnan. Tapos na ang laban. Sigurado ang tagumpay ni Bailey. Ngayon, pakisuyo ang tagasuri na lumapit para suriin. Ang halaga ng kopya ng Qing ay 100. Tingnan mo, hindi ba tama ang sinabi ko? Hayaan mong isang aso ang pumili. Mas mabuti pa kaysa sa pinili niya. Pumunta tayo sa pagsusuri ng mga anti-gang gamit ni Bailey Xu. Baka nga. Baka mas mahal pa ang sa akin kaysa sa kanya. Ngayon, tingnan natin. Ang mga anti-gang pinili ni Bailey Xu. Ayos. Selyo ng kaharian. Talagang nawala na sa kasaysayan. Selyo ng kaharian. Hindi ako nagkakamali, di ba? Ito ay isang kayamanan na walang kapantay. Ito ay tunay. Kayamanan na walang kapantay. Makikita ang pambansang Jade Seal. Walang pagsisisi sa buhay na ito. Natalo. Wala nang pangalan si Rulin. Huwag magmadali, may pagkakataon pa tayo. Nakatakda na ang sitwasyon. Anong pagkakataon pa ang mayroon? Tapos na ang lahat. Gusto pa nilang bumangon mula sa pagkatalo. Nakakatawa, talagang nakakatawa. Sa ganitong paraan, makikipaglaban ka sa akin. Ipinahayag ko na ang nagwagi sa laban na ito ay... Sandali lang. Anong nangyari? Ang aming reyna ng dila, hindi pa rin sumusuko. Peke to. Sa tingin ko, hindi mo matiis ang pagkabigo. Naglalaro ka ba? Talo ka, talo ka. Gusto mo pang magpaliwanag ng walang kwenta. Anong gusto mong gawin? Tingnan ninyo. Ano ang nakasulat dito? Ako ay peke. Tama. Kailangan ko pa bang ipaliwanag? Ang gintong guantes ni Bailey Ziyu. Kaya nitong kunin mula sa ere. Mga bagay na nakatago. Ka tomorrow ang laban. Siguradong magtataksil siya. Bakit hindi natin siya laruin sa kanyang sariling laro? Ano ang inilagay mo sa Jade Seal? Malalaman mo bukas. Ang material na ito ay tinina. Paano mo nalaman? May mga salita dito sa ilalim. Alam ko naman iyon, dahil itong batong Jade ay inukit ko noong nakaraang linggo. Hindi ko alam kung paano. Napunta ito sa kamay ni Bailey Ziyu. Sumpa. Nadaya ako. Muling suriin mo ulit. Kapag buo pa ang Jade Seal, ang halaga ay 10 yuan. Para kang nakakita ng isang napakalaking twist. Ngayon ay iaanunsyo ko, ang panalo sa laban na ito ay si Lin Wanqing. Bailey Ziyu, tanggapin ang pagkatalo sa sugal.
Panahon na para tuparin ang iyong pangako. Lumayas ka sa mundo ng anti-gang bagay. Mukhang kailangan na ng matinding hakbang. Lin Wanqing, ibigay mo ang Jade Silkworm Pendant. Kung hindi, hindi ko masisiguro na hindi dito magdudugo ang lupa. Talaga ba? Matagal ko nang alam na maguguluhan siya. Bailey Ziyu, bakit mo ginagawa ito? Ano ba talaga ang dahilan? Hindi tayo nabibilang sa panahong ito. Tumahimik ka. Huwag ka nang magsalita. Ikaw. Naglilingkod ka ba sa mata ng panahon? Lahat ng ginagawa ko ay para makabalik at makaganti sa Daksha. Ganti, ganti. Ito ba ay ganti sa iyong nakatatandang kapatid na emperador? Huwag mo akong pilitin, kaya kong gawin ang lahat. Talo. Ganap na talo. Wala nang anuman. Wala na. Bailey Ziyu, ganap ka ng talo. Ikwento mo na. Bailey Ziyu, pareho tayo ng layunin. Na makabalik sa nakaraan. Gusto mong bumalik para maghiganti sa kapatid na emperador. Gusto kong bumalik para iligtas ang aking ina. Ngunit natalo ka na ngayon. Ang tanging makakatulong sa iyo ay ako. Patuloy akong naghahanap. Hindi kailangan ng sino mang sakripisyo ng enerhiya para makabukas ng pintuan ng oras at espasyo. Basta tutulungan mo ako, matutulungan kita na makabalik. Hindi ba? Gusto mong makabalik at ipakita sa kapatid na hari. Bago ako mamatay, nakalipat ako sa makabagong panahon. Dito, nakilala ko ang Panginoon ng panahon at espasyo. Siya ang nagsabi sa akin tungkol sa pagkakaroon ng mga espiritual na bagay. Ang aking kasama sa libing, ang gintong guwantes, ay isa sa 5 dakilang espiritual na bagay. Sabi mo sa akin, paano makakabalik sa nakaraan, at hindi kailangang magsakripisyo ng enerhiya. Basta makolekta mo ang 5 espiritual na bagay, maaaring buksan ang malaking pinto ng oras at espasyo. Ang aking Jade Silkworm Pendant ay isa sa mga espiritual na bagay. Ang iyong gintong guwantes ay ang ikalawa. At ang natitirang dalawa, may hawak na isang bagay ang Panginoon ng espasyo at oras. Anong tawag dito? Ano ang partikular nitong gamit? Hindi ko alam. Ang isa pa ay nasa kamay ng aking nakatatandang kapatid. Ang tawag dito ay Diyos na panulat. May kakayahan itong maghanap ng tao. At ang kakayahang makaramdam ng mga espiritu. May isang bagay sa Daksha. Tama. Na posibleng makolekta. Napakaliit. Ayos lang, tiyak may paraan pa rin. Kahit saan pa. Kahit saan pa, hanapin ko ito. Wanqing. Sa totoo lang, ngayon, mayroon ng paraan upang buksan ang pintuan ng oras at espasyo. Sinasabi mo ba? Si Bailey Ziyu. Tama ka. Kailangan ng susi para buksan ang pintuan ng panahon, espiritu, at tagapagbigay ng enerhiya. Mayroon na tayong susi. At si Bailey Ziyu ay ang enerhiya. Hindi pwede. Mawawalan ng buhay si Bailey Ziyu kung ganito. Hindi ko kailanman isusuko ang buhay ng iba para makamit ang aking layunin. Wanqing. Tama nga ang aking hinala sa iyo. Gintong guwantes. Iwanan ko na sa iyo ang pangangalaga nito. Bakit? Kung meron ka nito, makakamtan mo ang lahat ng kayamanan. Ang pera ay pansamantalang bagay lang. Nauunawaan mo ang espiritu, na magagamit ng tama ang espiritu, na pinakaangkop sa'yo. At nararapat, maari mo itong ilagay sa espasyo, mas ligtas ito. Sige. Tatanggapin ko na. Nagtutulungan ba tayo sa pelikula? Naka-armor pa. Nagko-cosplay lang siguro. Ano ang sinasabi ng mga general? Hindi ko rin alam. Mabilis tayong kumilos, iwasan ang gulo. General, natagpuan ng espiritu ang mga rebelde, ang mga bakas ni Nandong Shuyu. Tayo na. Sa kasalukuyan, wala tayong paraan para makuha ang 4 na espiritu. Ayaw mo ring gamitin si Bailey Ziyu bilang susi. Ngayon, kailangan lang nating umasa sa Panginoon ng oras at espasyo. Tingnan kung mayroon siyang ibang paraan upang buksan ang pintuan ng oras at espasyo. Ngunit, hindi natin alam kung sino siya, nasaan siya, wala tayong alam. Tingnan mo. Patuloy akong nag-iimbestiga sa Panginoon ng oras at espasyo, at kamakailan lang, malubha ang pinsala ng mata ng oras at espasyo. Yun bang Panginoon ng oras at espasyo? Tiyak na makakahanap ng paraan, kaya tiyak na mahuhuli. Nakaayos na ako ng tao.
na mahigpit na magbabantay sa galaw ng mata ng panahon. Sa totoo lang, gusto ko talagang malaman ang tunay na layunin ng Panginoon ng panahon. Hindi ko rin alam. Ngunit tiyak na may kinalaman ito sa pintuan ng espasyo at oras. Kapitan, may masamang balita. Napatay si Bai Li Ziyu. Ano? Anong nangyari? Sino ang gumawa nito? 2 tao na nakasuot ng sinaunang baluti. Bigla silang pumasok sa silid ng pasyente. Nasaktan ako, at pagkatapos ay pinatay si Bai Li Ziyu. Sinaunang baluti. Ano ang hitsura nila? Pareho silang malalaki ang katawan. Masyadong mabilis ang lahat ng nangyari. Hindi ko nakita ng mabuti ang kanilang mga mukha. Narinig ko lang silang nagsasalita. Ang mga rebelde ay nagbigay ng kanilang buhay. Sila iyon. Mukhang. Talagang hindi. Mga mamamatay tao na ipinadala ng Eye of Time. Ang kanilang kasuotan. Hindi ba't mga tao ng Daksha? Sila ay mula sa Daksha. Mga taong dumaan dito. Ang kanilang baluti at espada ay mga simbolo ng Daksha. Talagang totoo. Ipatuloy mo lang. Sandali. Tingnan mo ang kamay ng lalaking ito. Sagradong pen ng espiritu. Ito siguro yung sinasabi ni Bai Li Ziyu na ang Spirit Object Divine Pen ay may kakayahang hanapin ang tao at makaramdam ng Spirit Object. Ang galing. Sige, ngayon ako naman. Agad na hulihin ang 2 tao. Dalhin sila sa batas. Sandali. Ang 2 ito ay may mataas na kakayahan sa pakikipaglaban. Kailangan ninyong maging maingat sa inyong mga hakbang. Kung matagpuan sila, tandaan na sabihin sa akin. Sige. Kung hindi mo kayang labanan, tumakas ka na. Nandito ka na. Ano na ang nangyari? Sinuyod ko na ang buong lungsod, pero wala pa ring nahanap. Yan Ji, tumingin ka sa likod mo. Sa wakas, natagpuan na kita. Ibigay ang espiritu. Huwag kayong papatayin. Patayin ni General sila. Makukuha pa rin ang espiritu. Sige. Tatakpan. Kung ayaw mong mamatay, ibigay ang espiritu. Managinip. Magpakamatay. Wan Qing. Yan Ji. Ayos ka lang ba? Hindi dito ligtas magtagal. Umalis na tayo. Gu Yanji. Magising ka. Hindi ka pwedeng mangyari ito. Nangako ka na sasamahan mo akong bumalik sa Daksha. Magising ka na. Wan Qing. Huwag kang umiyak. Ako. Maaaring. Hindi na kaya. Hindi ko kaya. Hindi mo pwedeng. Sang-ayon ka na sa akin. Hindi ka pwedeng bumalik sa iyong salita, Gu Yanji. Wan Qing. Makinig ka sa akin. May gusto akong sabihin sa'yo. Mula nang makita-kita sa unang pagkakataon. Iba ka na. Nagsimula ito bilang isang misyon. Ngunit kalaunan. Nalaman kong matagal na akong in love sa'yo. Gu Yanji. Mahal din kita. Sabi mo noon, na palagi kang makikisama sa akin. Magising ka na. Ako. Ang tanging panghihinayang ko ay hindi kita nakuha bilang asawa. Bigyan kita ng kasal. Regalo. Gu Yanji. Gusto mong pakasalan ako.
Kailangan mong magpakatatag. Gumising ka. Yanji. Gumising ka na. Wan Jing. Sabi ng doktor, hindi ka nasaktan ng malubha. Magpahinga ka ng ilang buwan at gagaling ka. Wan Jing. Wan Jing. Sinasabi mo sa espasyo. Totoo ba iyon? Tanga. Siyempre, totoo iyon. Totoo. Ang ganda. Dahan-dahan ka. Ginoo. Pinakabagong balita, nagpakita ang Panginoon ng oras at espasyo sa Jiangcheng. Ano? Panginoon ng oras at espasyo, bakit ka nandito? Walang silbi. Nagawa mo ang lahat ng mali. Dapat akong mamatay. Magpakamatay ka na. Ginoo ng oras at espasyo. Alam ko ang aking pagkakamali. Bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Ang pagkakataon ay para sa mga kapakipakinabang na tao. Ayaw kong mamatay. Ayaw kong. Ihanda niyo ang isang sasakyan para sa akin. Kailangan kong makipagkita sa dalawang tao. Ito ang Ginoo ng panahon at espasyo. Ibigay ang espiritual na bagay. Iiwan ko kayo na buo ang katawan. Sobrang ilusyon. Gusto ng bagay. Kunin mo ito sa sarili mo. Naghahanap ng kamatayan. General, ako ang magliligtas sa'yo. Mukha yatang minamaliit ko kayo. Matapos na. Nakakatawa. Talagang nakakatawa. Paggalang sa Panginoon ng oras at espasyo. Anong nangyayari? Bakit hindi na makagalaw? Mukhang, ito ay kakayahan ng espiritual na bagay. Kapag nag-aaway ang mga ibon at clams, ang mangingisda ang nakikinabang. Tapos na, nakuha ang espiritual na bagay. Kayo'y naglakas ng loob. Wala na kayong silbi. Gusto kitang isama sa paglilibing. Hindi ba't magkaalyado tayo? Magkaalyado. Kayo ay basta-basta lang mga piyesa ko. Sabi mo gusto mong tulungan ng hari. Magtagumpay sa isang di malilimutang gawain, di ba? Tumulong. Nakakatawa na talaga. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hayaan mong malaman ninyo ang katotohanan. Nilikha ko ang mata ng panahon upang makuha ang apat na espiritual na kagamitan at buksan ang malaking pintuan ng panahon. Dala ang modernong kaalaman at teknolohiya. Pumunta pabalik sa dakilang siya at maging isang makapangyarihang emperador sa kasaysayan. Ang buong mundo ay magiging akin lang. Gusto mong agawin ang kapangyarihan at maghari. Nalaman ko na, ang layunin ng pinuno ng oras at espasyo ay dalhin ang modernong kaalaman at teknolohiya. Sa nakaraan, maghari sa mundo. Maging isang diktador. Singsing ng kapangyarihan, mahiwagang panulat. Gintong guwantes. Nasa akin na lahat ito. Kulang na lang ang Jade Silkworm Pendant. Terra. Sama-sama tayong hanapin siya. Ano ang gagawin? Ngayon, hindi makagalaw. Ang Jade Silkworm Pendant ay ganito. Maliwanag na nakasabit sa akin. Hindi ko dapat hayaan. Nakunin ito ng Panginoon ng oras at espasyo. Kumilos ka. Kumilos ka ng kaunti. Pinatay siya ng Panginoon ng oras at espasyo. Hindi. May malaking silbi pa siya. Buti na lang. Hindi ko inasahan. Bigla tayong papatayin ng Panginoon ng oras at espasyo. Kulang ang aking plano. Hindi kita masisisi. Hindi ko rin inasahan. Kagabi, hindi namin makontrol ang aming katawan. Ito ba ay kakayahan ng espiritu? Siguro nga. Hindi mo ba nakita? Ang gintong singsing sa kamay ng Panginoon ng espasyo at panahon. Yun.
Malamang ay isang espiritual na kasangkapan, na may kakayahang kontrolin ang lakas ng espiritu. Ngayon, sa kanyang katawan, mayroong banal na panulat, at pati na rin ang gintong guhit na guwantes. Hindi talaga tayo kayang talunin niya. Kahit saan pa, kailangan kong makuha ang apat na espiritu na kasangkapan. Kailangan kong iligtas ang aking ina. Baka hindi lang siya ang kailangang iligtas ngayon. Hindi lang ang iyong ina. Ano? Paradoy ng lolo. Kapag ang Panginoon ng oras at espasyo ay tumawid, maapektuhan nito ang linya ng panahon. Kapag nagbago ang linya ng panahon, ang ating panahon ay hindi na muling babalik. Sa oras na iyon, hindi lamang ang daksya. Ang ating panahon ay mawawasak. Kailangan nating pigilan ng Panginoon ng oras at espasyo. Inay. Anong nangyari, Wan Qing? Ito ang aking ina. Paano siya nandito sa modernong panahon, Lin Wanqing? Nasa kamay ko ang iyong ina. Kung gusto mong mabuhay siya, ibigay mo ang Yukon Pay. Kailangan kong iligtas ang aking ina. Makinig ka sa akin. Kailangan mong kalmado. Nasa iyo na ngayon. Kailangan mong lumabas at gawin ang gusto nila. Hindi mo lang mail iligtas ang tiyahin. Mawawala mo pa ang sarili mong buhay. Huwag mo akong pigilan. Ang nanay ko ang tanging kamag-anak ko sa mundo. Kailangan kong iligtas siya. Wang Qing. Yan Ji, bitawan mo ako. Pupunta ako para iligtas ang nanay ko. Siya ang tanging pamilya ko. Sa mundong ito, bitawan mo ako. Kalma ka lang. Naniniwala ka sa akin. Nasa kanilang mga kamay ang tiyahin. Sa ngayon, wala siyang magiging problema. Pinipilit ka nilang lumabas. Gusto nilang pilitin kang ilabas ang amulet. Makinig ka sa akin. Naniniwala ka sa akin. Tiyak na maibabalik ko ang tiyahin. Ligtas na maibalik. Pero, talaga, hindi ako mapakali para sa nanay ko. Hindi rin ako mapakali para sa'yo. May plano ako. Ang plano ay... Oo, ganito ang plano. Maniwala ka sa akin. Pero, kailangan mong protektahan ang sarili mo. Sige ba? Sige. Yan Ji. Naniniwala ako sa'yo. Yun nga. Sama-sama tayong iligtas ang nanay ko. Sige. Bitawan mo. Nasaan ang nanay ko? Nanay. Ibigay mo ang jade pendant. Palalayain namin ang nanay mo. Huwag mong pakawalan ang nanay ko. Hindi ko kailanman ibibigay ang jade pendant sa'yo. Sandali lang. Bago ka pa makaputok ng baril, papasok na ako sa oras at espasyo. Pagkatapos niyan, hindi na ninyo makukuha ang jade pendant. Sandali lang. Ginoo ng oras at espasyo. HMM. Inay. Ayos ka lang ba? Ipakawalan mo ang aking ina. Kung hindi, wasakin ko ang aking alahas na jade. Ibigay mo ang jade. Wala ka pang karapatang makipag-usap sa akin tungkol sa kondisyon. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Pakikinggan ko kayo. Pakikinggan ko kayo. Pakikinggan ko kayo. Inay. Inay. Ginoo ng oras at espasyo. Sa wakas na kumpleto ko na ang lahat ng espiritu. Wala na silang silbi. Patayin na natin. Huwag magpanggap na may masamang balak. Patayin na natin. Ito ang Panginoon ng oras at espasyo. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito, 30 taon na. Dumating na ang mata ng oras at espasyo. Bukas na ang portal ng espasyo at oras. Ibaba mo ang baril. Kung hindi, paputukin ko ang ulo niya. Ibaba mo ang baril. Kung hindi, paputukin ko ang ulo niya. Yan Ji. Huwag mong pakialaman ako. Ngayon, ang layunin natin ay pigilan ang masamang plano ng Panginoon ng oras at espasyo. Huwag mo na akong pakialaman. Tumahimik ka. Kung hindi, papaluan kita. Bubukas ang ulo mo. Huwag magpaputok. Okay. Dahan-dahan kang lumingon. Nakaharap ka sa akin.
Yan Ji. Ayos ka lang ba? Wan Jing. Ayos lang ako. Panginoon ng oras at espasyo. Ikaw lang ang pwedeng makipaglaban. Dali na. Dali na. Kung hindi, mapag-iiwanan tayo. Nakuha natin. Sa wakas, nakuha natin. Ako ang magiging nag-iisang hari sa mundong ito. Lahat ay kailangang magpasakop sa aking mga paa. Gusto mong maliwala dyan? Sa'yo lang. Matagal na akong walang koro ng hari. Talaga. Ang kapal ng mukha mo. Tingnan natin kung ano talaga ang kaya mo. Ito. Paano ito posible? Lumayo ka. Sama-sama tayong bumaba sa impyerno. Wan Jing, Wan Jing, Wan Jing, lumaban ka. Hindi ko papayag ang mamatay ka. Ching Ching. Inay. Sabi ko na, kahit pa mapunta ako sa impyerno, gagawin ko ang lahat para mailigtas ka. Ching Ching, inay. Huwag kang umiyak. Masaya akong nakilala ka. Yan Ji. Sa susunod na buhay, huwag kang magsalita ng kalokohan. Walang mangyayari sa iyo. Nangako ka pang pakakasalan mo ako. Wan Jing. Ingatan mo ang iyong sarili. Alagaan mo ng mabuti ang nanay ko. Huling Ching. Huling Ching. Ching Ching. Huling Ching. Ching Ching. Huling Ching. Ching Ching ah. Ching Ching. Inay, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Kanina, niligtas ka ng Eye of Time and Space. Kami. Wala kaming masama. Ayos na. Inay, kuyong. Kuyong, ah. Ngayon, bukod sa ating kasal, may isa pang mahalagang anunsyo. Ipinapahayag namin ang formal na pagtatatag ng foundation para sa pagsasalba ng mga kultural na bagay. 2. Kami ay nakatuon sa pangangalaga ng mga kultural na yaman, pananaliksik at pamana. Lahat ng kita ng pundasyon para sa pangangalaga ay gagamitin para sa mga gawaing kawang gawa. Ayos, binabati kita. 2 magandang balita. Tunay na ang reyna ng mga anti-gang bagay. Talagang astig. Wan Jing. Ang ganda mo ngayon. Inkstone. Salamat sa pagsama sa akin sa buong buhay.